Hello ulit kayo dyan mga friends. Yes, today gagawa tayo ng oatmeal cookies inspired by Miss Nina Bacani. Ayun mga kaibigan. Ayan, so tatry po natin ito. Ang ating mga ingredients dito of course ay butter. So, i-melt lang po natin yung butter and then i-mix natin. Kung mayroon kang food processor, yun ang gamitin mo. Kung may blender ka or mixer, anything. Kung wala naman, pwede ka nang gumamit ng sandok para i-mix mo yung mga ingredients mo. Alright. Ngayon, after ng butter, isa-isa natin ilalagay yung mga ingredients para talaga namang ma-mix ng mabuti. So, 1 cup of brown sugar po ang ginamit natin dito. Pwede rin white sugar. Pwede mo rin dagdagan yung measurement nito kung gusto mong mas matamis pa. Pero, mas okay na siya para sa akin ang 1 cup brown sugar. And then, gagamit din tayo dito ng half teaspoon na salt, baking soda na 1 teaspoon and 1 teaspoon cinnamon powder. Alright. Mix lang natin lahat ng mga ingredients na ito dito sa ating food processor. And then, we also need 2 medium-sized na eggs. So, pwede mo nang batihin na bago mo siya i-blend or i-mix dito sa ingredients. Pwede rin pa isa-isa kagaya ng ginawa ko dito na doon ko na siya kinrack, ganun. O, diba? Masarap talaga yung itlog, my friends. Yes. So, nga pala, pangalawang beses ko na itong ginawa at nagustuhan ko siya nung una at madali lang siyang sundan. Ayan, mga friends, hanapin niyo po si Miss Nina Bacani. Million subscribers na yan siya, no? Grabe na talaga. Kasi nag-ano din yun siya ng mga negosyo. Ayun. So, masarap siya, no? And then, of course, masarap si Nina. Hindi yung ginagawa niya. 2 cups ng flour po ang gamitin natin dito. So, any kind of flour, pwedeng cassava, all-purpose is recommended. So, kung anong meron po ang available sa inyo, maaari nyo rin gamitin. Mag-experiment tayo, ganun. Alright. Now, dito sa 2 cups na flour na gagamitin natin, ito po is 2 by 3. So, 2 cups of flour and 3 cups of oatmeal. So, any kind of oatmeal po, no? Yung whole or instant. Kung anong meron po sa inyo dyan. Ganyan. Pero, mas recommended talaga yung whole oatmeal kasi mas healthy daw yun. But anyway, basta oatmeal, pag sure. Nga pala, kailangan ang iyong mixing bowl dito medyo malaki-laki para naman talaga hindi matapon, no? Kasi, nagkamali pala ako dito. Ayan, nilalagay na natin itong ating oatmeal at masyadong maliit ang aking mixing bowl. So, kailangan ko siyang i-transfer. Charot. Ayan mga friends, habang ginagawa natin to, ipipreheat na rin natin ang ating oven into 175 Celsius, no? Ipipreheat mo na siya para kapag nagawa mo na ito, pwede mo na siyang isalpak and ready to go na. Alright, so yun po yung base natin. Ngayon, yung mga nilalagay ko dito like peanuts, pasas, and chocolate, optional lang po ito. Ang pinaka-base talaga natin is yung butter, brown sugar, baking soda, salt, cinnamon powder, eggs, flour, and 3 cups of oatmeal. Yun ang pinaka-base. Itong mga i-mini-mix natin dito na ingredients like yun ang mga pasas, that's just optional. Pwede mong lagyan ng kahit anong klaseng mga dried fruits, no? Na gusto mong i-experiment sa iyong cookies. Alright, so ang pinaka-importante dito ay ma-fold mong mabuti or ma-mix mong mabuti yung ingredients bago mo ito i-mold. So dito bilog-bilugin na natin at saka natin to lulutuin. Ngayon, ang sasabihin nyo, paano kung wala naman akong oven? Paano ko yan lulutuin? Huwag mag-alala, pwede mo rin itong lutuin sa kawali. So, sa kawali, papakita ko rin dito by the end of the video kung paano natin lutuin sa kawali. Pero mas masarap pa rin syempre yung sa oven na pagkaluto. But pwede na kung wala namang oven, pwede naman ang kawali, no? Kung gusto mo lang naman talagang magluto ng, cookies. So, ayun nga pala, hindi tayo expert sa pagluluto. Pag sure. Ito ay mga ginagaya-gaya ko lang din at sinishare ko sa inyo na madali lang pala siyang sundan at pwede talaga natin gawin kung meron ka talagang, determinasyon na gawin yung bagay na yan dahil matakaw ka at gusto mong mag-experiment ng more na more para mga tasty. Diba? Ayan mga friends, sundan nyo po ito. Maraming salamat sa mga nanonood dyan. And mega love shoutout sa lahat po ng mga nag-subscribe dito sa channel. Thank you so much. Alright, so lulutuin na po natin to for 20 minutes for 175 Celsius po. Alright? Nga pala, ito pong ating lutuan dito ay vintage ito. So, may mga kasama na rin tong kalawang.
Ay, mga kaibigan, dito, gagawin na natin yung sa pan natin lulutuin. So, kung sa kawali mo siya gagawin, lagyan mo lang ng konting butter, yung kawali. Kung wala namang butter, pwede rin ang mantika. Ayan. So, i-press-press lang natin to. So, whatever ang gusto mong pang-press dyan. Basta importante. Mas maganda pala dito medyo manipis para mas mabilis siyang magluto. At saka, i-maintain lang natin na low fire. Kasi yung ginawa ko dito sa pan, medyo nasunog siya. Pero masarap pa rin siya, no? Mabilis siyang masunog dahil may chocolate din siya. Kaya mangingitim talaga siya agad-agad. Ayun. Ayun lang mga friends. Maraming salamat sa panunood. Ayan mga friends. Ito po yung niluto natin sa pan. Ayan yung difference. So ito yung sa oven na naluto. Ito naman yung sa pan. So, parang masunog siya, no? For sure. Pero pwede siya sa pan. Kung wala kayong oven, pwede sa pan ang gamitin. So, tikman natin yung pan. Pwede na din. Importante luto. Masunog lang siya. So, bittersweet siya, no? Pero mas masarap talaga yung sa oven. Sa totoo lang. At least, walang oven, pwede ka pa rin gumawa sa pan. Hinaan mo lang low fire. Masarap. Try nyo na. Very easy to make. Madaling sundan. Shout out pala kay Madam Nina Bacani. Yun, recipe inspired by Madam Nina Bacani, ano? Ang sarap. Sarap.